Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa isang iglap, isang malakas na pagbagsak sa lupa ang bumalat sa paligid ng ang dakilang Mushroom King ay sumubsob ng hindi inaasahan. Nakahandusay siya, namimilipit sa sakit, habang bumabagabag sa kanyang isipan ang hindi kapani-pani walang nangyari. Ano ba to? Pinalipad ako. Hindi maaaring mangyari yun, noon. Mismong si Medicine Venerable ang naglagay ng harang at tiniyak sa akin na walang nilalang sa ibaba ng tunay na immortal ang makakabali nito. Anong nangyayari ngayon? Baka naman nag-expire na ang harang dahil sa paglipas ng panahon. Sa kabilang panig, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ni Ye Junlin, itinaas niya ang kanyang kamay, at ang gininto ang espiritual na enerhiya ay nagtipon sa kanyang daliri. Dakilang Mushroom King, kung wala kang ibang kakayahan, ay lalaga na lang kita sa sopas, aniya sa matigas na tinig. Nang marinig ito, agad na sumugod ng galit ang Mushroom King. Ikaw, masamang nilalang, hindi kita hahayaang magtagumpay, sigaw niya, puno ng puot. Ngunit sa isang kisap mata, hindi man lang nakapalag ang Mushroom King nang walang awang pinagsasampal ng mabilis at matatag na sinuntok ni Ye Junlin. Isang ngiti ng pangungutya ang gumuhit sa kanyang mukha habang unti-unti niyang pinapalakas ang enerhiya sa kanyang kamao, at sa isang bagsik ng suntok, tumama ito ng malutong sa mukha ng nahahapay na kabute, na nag-iisip sa gitna ng matinding dagok, mukhang kaya niyang baliwalain ang mga paghihigpit. Ang Medicine Venerable ay talagang hindi mapagkakatiwalaan, nasira ng isang tao ang mga batas na itinakda niya. Ngunit hindi pa tapos si Ye Junlin, isang nakakalay na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha habang sinuri ang pisikal na anyo ng kabute, Undestructible Overlord Body, sigaw niya, at sa isang iglap, ginamit niya ang takedown strike, idiniin ang Mushroom King sa lupa na tila isang matibay na bakal na pabigat. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid, umalingaw-ngaw ang ingay at nagdulot ng matinding pagyanig. Habang unti-unting naglalaho ang usok, nakikita ang kawawang Mushroom King, bagbog sarado, nakahandusay sa lupa. Hindi ko akalain na matatalo ako ng isang tao dito sa Medicine King Valley. Napakahina ko. Ang dakilang Mushroom King ay nabigo. Wala na, wasak na ang aming kaharian, iyak niya. Bumubula ang bibig sa kawalan ng pag-asa. Sa sukdulan ng kanyang paghihinagpis, patuloy siyang nagbulalas ng mga daing. Mas mababa ang aking kakayahan kaysa sa iba. Hindi ko maaaring sisihin ng Medicine Venerable o sinuman, ako lamang ang may kasalanan. Ang buhay ko ay napakahaba ngunit napaka-boring. Sa susunod na buhay ko, ayaw ko nang maging isang kabute, gusto kong maging isang tao. Bigla, isang malamig na tunog ang nag-abiso sa sistema. Ding, binabati ang host sa pagpukaw ng Disciple Recruitment Mission. Kapag matagumpay mong tinanggap ang Immortal Chaos Mushroom bilang isang alagad, makakatanggap ka ng isang hindi matatawarang banal na kakayahan. 1 Chi transforms into 3 pure ones. 1 Chi transforms into 3 pure ones, maaaring lumikha ng dalawang doppelganger. Ang pangunahing katawan ay may parehong kakayahan at lakas ng mga doppelganger. Nang marinig ito, bahagyang napailing si Ye Junlin, may bahid ng panunuya sa kanyang tinig. System, seryoso ka ba? Pati ba naman kabute, hindi mo palalampasin, pero, ang gantimpala ngayon ay napakaakit. Sa sandaling yun, itinaas niya ang kanyang kamay at nag-alok, gusto mong mabuhay, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngunit, sa kanyang isip, sa takot niya sa kamatayan kanina, siguradong tatanggapin niya ito agad. Habang luha ang tumitig sa kawalan, galit na sigaw ng dakilang Mushroom King, ayaw ko. Ha? Gulat na tugon ni Ye Junlin, hindi makapaniwala. Mabilis niyang nilapitan ng nahahapay na kabute at bumantong hininga. Tinanggihan mo nang hindi mo pa nga naririnig ang mga kondisyon? Talaga bang ayaw mong mabuhay? Oo, ayaw ko, mariing tugon ng Mushroom King, nakaupong nakahalukip-kip at may ningges ng paninindigan sa kanyang titig. Napalalim ng isip si Ye Junlin habang pinagmamasdan ang matigas na paninindigan ng kabute. Talaga bang ayaw nitong mabuhay? Pero ang gantimpala, napakaakit. 1 Chi transforms into 3 pure ones, kamangha-mangha at malakas, hindi ko maaaring palampasin ito. Hindi siya susuko, isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, bahagyang yumuko, at tulad ng isang baliw na payaso, malambing ngunit mapanganib ang kanyang tinig. Kung ganun, bago ka mamatay, may isang pabor akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Agad na tugon ng Mushroom King, may bahid ng pagtataka. Matalim ang tingin ni Ye Junlin, at may matigas na tono ang kanyang sinabi, maging alagad ko. Napakunot noo ang Mushroom King, naguguluhan sa kakaibang alok. Ano? Sa mundong ito, may sino man bang hinilingan na maging alagad bago sila mamatay? Anong klaseng walang hiya, isip niya, puno ng pagkalito.
Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa mukha ni Ye Junlin habang itinaas ang kanyang kamay sa harap, tila mas nagiging mapanganib, kapatid na kabuti, basta't handa kang tumulong sa akin, buong puso akong magpapakabog sa iyo hanggang sa maging katas ka na lamang, at tiyaking magiging walang sakit ang iyong kamatayan, bulong niya, puno ng panlilinlang. Ngunit nanatiling matibay ang paninindigan ng Mushroom King, galit itong tumalikod, itinikom ang mga braso sa dibdib, at mariing tumugon, sira ba ang ulo mo? Sino bang humihingi ng tulong sa ganitong paraan? Wala akong interes. Sa sandaling yon, dumilim ang mukha ni Ye Junlin, na wala ng pasensya. Kung ganun, wala akong ibang pagpipilian kundi itapon ka muna sa palayok, katayin ang ilang alagang manok, idagdag ang iba pang tribo ng medisina, at pakuluan ka ng paulit-ulit, para makagawa ng masarap na manok na may sabaw ng kabute. Kakainin ko ito hanggang sa wala nang matira ni Katie Ting. Sa isang iglap, lumabas mula sa kawalan ng isang ginintuang palayok na may kislap ng panganib, malamig na tumawa si Ye Junlin, hinampas ang sandok at nagbigay ng huling paanyaya, sige na, ipagkakaloob ko ang iyong hiling. Nang masilayan ito, nang inig sa takot ang Mushroom King, ito, nakakatakot, isip niya habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. At sa desperasyon, agad siyang lumuhad sa lupa, nanginginig habang nagsusumamo, tinatanggap ko. Sumusumpa akong magiging alagad mo. Sa sandaling iyon, isang malamig na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa sistema. Ding, binabati ang host sa matagumpay na pagre-recruit ng isang alagad, gantimpala, peerless divine ability, 1 chi transforms into 3 pure ones. Ding, natukoy ang kakayahan ng alagad, espesyal na gantimpala, isang supreme level cultivation technique, Asher Emperor Evergreen Art. Nanlaki ang mga mata ni Ye Junlin sa labis na tuwa, hindi mapigilan ang sigaw ng tagumpay. Sa wakas, nagtagumpay ako. Pagkatapos, tumingin siya sa nakaluhod na Great Mushroom King at nagutos, tumayo ka agad, simula ngayon, ikaw ang aking alagad, at dapat mo akong tawaging master, bilang yung master, ipagtatanggol kita, hindi ko kailanman hahayaan na may kumain sayo. Sa narinig, sumili ang ningning ng kaligayahan sa mga mata ng Great Mushroom King, at masayang ngumiti. Sa puntong yun, itinaas ni Ye Junlin ang kanyang kamay, tinipon ng gininto ang liwanag sa kanyang daliri, at nagwika, ito ang teknik ng kultibasyon na ibinibigay ko sa iyo bilang iyong master, gamitin mo ito ayon sa iyong nais. Pagkatapos, ipinasok niya ang enerhiyang ito sa ulo ng kabute. Sa sandaling matanggap ito, agad na napa-atras ang Great Mushroom King sa labis na pagkagulat, nag-aalab ang kanyang isip, ito ay ang Asher Emperor Evergreen Art, anong pambihirang teknik ng kultibasyon ito? Ang Medicine Tribe ay likas na mahina at hindi bihasa sa pakikipaglaban, umaasa lamang sa mga batas ni Medicine Venerable upang pigilan ang mga tao. Biglang sumambulat ang isang napakalakas na enerhiya mula sa katawan ng Great Mushroom King, habang si Ye Junlin ay nakatayo sa harap, nakahalukip-kip ang mga braso, tahimik na pinagmamasdan ang pagbabago. Makaraan ng ilang sandali, nang unti-unting lamaho ang usok, isang binata ang lumitaw, isang bagong anyo ng Great Mushroom King. Ang Asher Emperor Evergreen Art ay hindi lamang nilulutas ang mga kakulangan sa kultibasyon ng Medicine Tribe, bulalas niya habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay, puno ng sigla at pananabik. Ngunit maaari rin itong punan ang kakulangan namin sa lakas sa labanan at tulungan ang aming tribo na ganap na magbago. Samantala, nanlaki ang mga mata ni An Miaoyi sa pagkagulat, bahagyang napa-atres, at napabulalas, si Young Master Ye ay nagre-recruit ng mga alagad habang nakikipaglaban, at ngayon, tinulungan pa niyang gawing tao ang isang halamang gamot. Anong klaseng libangan ito? Si Fan Dezeng ay napakunot noo, hindi makapaniwala, ang magawang magkaroon ng anyong tao bago pa maging isang immortal na medisina. Anong klase ng lihim na sining o teknik ng immortalidad dito? Sa parehong sandali, inikuyom ni Li Wuji ang kanyang kamao sa Golek, ang lakas ni Master ay hindi matukoy. Yehey, may bago na namang nakababatang kapatid na lalaki si Mao Si. Masayang dagdag ni Bai Xiaoxi habang masiglang napatalon. Sa sandaling yun, lumuhad sa harap si Great Mushroom King, gamit ang isang tuhod, nagbigay pugay ng may respeto. Salamat sa iyong biyaya, Master, tanggapin mo ang pagyuko ng iyong alagad. Marangal na nakatayo si Ye Junlin, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang batang ito ay madaling turuan, ngunit sa likuran, mariing nakatitig si Hong Chenny, nakataas ang kilay, tahimik na nag-iisip. Hey, ilang lihim at motibo ang itinatago ng halimaw na ito, hindi lamang niya tinanggap siya bilang alagad, kundi tinulungan pa siyang mag-anyong tao.
Siguradong may mas malalim pa siyang balak. Sa sandaling yun, dumilim ang mukha ni Hong Chenny, butil-butil ang pawis sa kanyang noo, habang nagpatuloy sa pag-iisip. Naiintindihan ko na, ang Immortal Chaos Mushroom ay malamang na magiging isang immortal medicine balang araw. Ang halaga ng isang immortal medicine ay napakataas, kahit ang mga immortal ay mag-aaway para rito. Ang lalaking ito ay tiyak na naghahangad ng benepisyo mula rito. Baka hinihintay rin niya ang tamang pagkakataon upang lamunin ito at gawing sarili niyang kapangyarihan. Samantala, nanlaki ang mga mata ng kalbong monghe na si Master Randeng, hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Ang matandang mongheng ito ay hindi na talaga nauunawaan ang mundong ito, kaya mula umpisa hanggang wakas, ako lang pala ang pinakamalaking biktima. Bigla siyang sumigaw, puno ng panlulumo, "Dali, ilagay niyo na ako sa lupa." Ngunit sina Ye Junlin at Fan Dezheng ay walang imik na tinitigan lamang siya habang patuloy siyang nakabitin sa ere, tila isang nilalang na iniwan sa kanyang sariling paghihirap. Sa sandaling yun, hinawakan ni Ye Junlin ang kanyang baba, ngumiti ng pilyo, at nagwika. "Dahil sumali ka na sa ating sekta, kailangan mo ng angkop na pangalan, tatawagin kitang." Napuno ng pananabik ang Great Mushroom King, nagningning ang kanyang mga mata, iniisip. Aba, talagang inaasahan ko ito. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, itinakda ni Ye Junlin ang bagong pangalan at buong galit na nagpatuloy. Little Black, sa narinig, agad na nagpasalamat ang Great Mushroom King. "Salamat, Master," ngunit sa kanyang isip, bahagyang napatigil. Ganito lang, napakasimple at hindi engrandi, pero ayos lang, ang pagiging mababa ang tingin ng iba sa akin ay mas nababagay sa akin. Pagkatapos, agad na nagtanong si Ye Junlin, "Ngayon, sagutin mo ako, dahil pumayag si Medicine Venerable na buksan ang Medicine King Valley, bakit pa rin siya nagtakda ng mga hakbang upang pigilan ang mga human cultivator?" Sa puntong yun, tumayo ng diretso si Little Black at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Dahil si Medicine Venerable ay isa ring miyembro ng Medicine Tribe, ginawa niya ito upang protektahan kami mula sa ganap na pagkalipol. Sa narinig, napahinto si Ye Junlin sa gulat, habang si Li Wuji ay napanganga. "Ano, hindi tao si Medicine Venerable?" Agad na tumugon si Little Black, bahagyang nakayuko ang ulo. "Oo, si Medicine Venerable ay isang bihirang kilin medicine sa buong mundo. Batid niya ang matitinding pagsubok at panganib ng mundong ito." Sa kanyang narinig, napakunot noo si Hong Chenny, nagninggas ang kanyang isipan sa pagkagulat. Kilin medicine, isang maalamat na immortal medicine na sumasakop sa likha ng langit at lupa. Sinumang makapagpino at makakain ito, kahit pa naghihingalo, ay maaaring muling ipanganak, at simula noon, ang kanilang lakas sa laban ay magiging walang kapantay, at ang kanilang landas sa pagiging immortal ay magiging maaliwalas. Sa sandaling yun, lumapit si Ye Junlin kay Little Black, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Kung ganon, ibig sabihin, gumawa ng matinding sakripisyo si Medicine Venerable upang maprotektahan kayo, hindi ba? Habang nagpatuloy ang pag-uusap, biglang lumingon si Little Black sa gilid, tila may napansin. Ngunit sa halip na siya ang tumugon, isang matinding sigaw ang nagmula sa mga Medicine Kings, puno ng sama ng loob. "Hindi ba't kasalanan ninyong mga tao ang lahat ng ito? Si Medicine Venerable ay nagpakasakit, isinakripisyo ang kanyang sariling lakas upang maprotektahan ang kanyang mga kapanalig, upang pagbigyan ang mga kagustuhan ng mga makapangyarihang tao at bigyang puwang ang Medicine Tribe. Noon, hindi mabilang ang mga paksayo ng tao ang nakamasid sa Medicine King Valley, araw-araw kaming pinupuntirya, ninanakawan ng walang habas, ang mahihinang halamang gamot na may mababang kultibasyon ay walang laban, nagiging produkto ng kalakalan at pagkain sa hapagkainan. Si Medicine Venerable, alang-alang sa amin, inubos ang kanyang sariling lakas upang matugunan ang kasakiman ng mga eksperto ng tao, upang bigyan ng lugar ang aming tribu." Sa narinig, napuno ng pawis ang noo ni Li Wuji, hindi makapaniwala sa bigat ng sakripisyo. Ginamit ni Medicine Venerable ang kanyang katawan bilang tulay para sa Medicine Tribe. Nagpatuloy si Little Black, ang tinig ay puno ng paghihinagpis. Ngunit limitado ang kanyang lakas, habang ang kasakiman ng mga malalaking paksayon ay walang hanggan. Dahil dito, nagpasya si Medicine Venerable na pumunta sa Immortal Realm, isinusuko ang kanyang sarili kapalit ng proteksyon para sa Medicine Tribe. Naglatag ng kondisyon ang Immortal Realm, ang Medicine King Valley ay kailangang buksan tuwing 100,000 taon bilang kapalit ng kanilang proteksyon. Sa panlabas, tila pumayag si Medicine Venerable, ngunit sa katotohanan, naglagay siya ng mga formation upang pigilan ang kultibasyon ng tao at tiyakin ang kaligtasan ng Medicine Tribe.
Tanging kaming mga mataas na uri ng halamang gamot ang nakakaalam ng katotohanan ito. Maraming maliliit na halamang gamot ang naniniwalang si Medicine Venerable ay naging isang immortal, kaya't nananatiling mapayapa ang Medicine King Valley. Sa puntong ito, napakuyom ng kamao si Little Black, nagpatuloy habang ang mga Medicine Kings ay lumuluha sa likuran. Sa kabila ng nakakapagod at tila walang pag-asang kalagayan, ang Medicine Tribe ay hindi kailanman pumatay ng mga lumulusob na tao, sa halip, tinutokso lang nila ang mga ito at pinaglalaroan. Sa narinig, mariing tumitig si Ye Junlin sa mga Medicine Kings, puno ng paghanga, isinakripisyo ni Medicine Venerable ang kanyang sarili upang bigyan ng pagkakataon ang kanyang tribo na mabuhay, hindi maaaring hindi siya hangaan. Ang dakilang katwiran ni Medicine Venerable, dagdag ni Li Wuji, luha ang nagbigay pugay. Samantala, hinimas ni Fan Dezeng ang kanyang balbas, malalim ang paggalang sa kanyang tinig. Mula pa noon, hinangaan ko na si Medicine Venerable, kahit alam kong hindi siya tao mula sa silangang rehiyon, ngunit sa ginawa niyang dakilang sakripisyo para sa kanyang mga kapanalig, mas lalo ko siyang iginagalang. Sa kabilang banda, ang mga dating kilos ng tao noon ay talagang kaiyahiya, nakakapanlumo, bulalas ni An Miaoyi, puno ng pagsisisi. Ngunit biglang bumukas ang portal ng Elixir King Valley sa itaas. Agad itong napansin ng mga disipulo ng Buddhist sect, at sa kasabikan ay nag-uunahang nagwika, bukas na ang teleportation gate, sa wakas, makakaalis na tayo, ang impyernong lugar na ito, kung sino mang gustong bumalik dito sa hinaharap, bahala na sila. Samantala, dumilim ang ekspresyon ni Master Randeng, tila may malalim na balak sa kanyang isip, Amataba, sa wakas, malaya na ako, ang matandang mungheng ito ay tiyak na maghihiganti sa labas.